Magandang hapon mga ka-RP, mga ka-Paps. Maglilinis lang ako ng ng panggilid ng motor ko. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi ko na nalilinisan tong panggilid ng motor ko. So napansin ko kasi parang garalgal na yung tunog. No, kasi kaya nag-decide na ako linisan ko na baka umantong pa sa malaking problema. No, so advice ko lang no sa mga lalo na yung mga ginagamit pang hanap buhay yung kanilang mga motor, no? Pan-deliver, basta ginagamit siya pa sa sa hanap buhay. Dapat every 3 months o pinaka maximum na 6 months. Basta yung regular paglilinis ng panggilid. No, para maagapan kasi pag hinayaan niyo lang takbo lang kayo ng takbo magkakaroon talaga ng problema ang motor nyo. Okay? So, tara. Linisan ko muna to mga paps. So, ayan mga paps. So, kakalasin ko lang itong at lininisan ko. Okay? Ayan. Kailangan nyo lang ng 17mm. Parehas 17mm din yan. Kabila. No? So yung mga paps, nakakalas ko na. So ito yung mga panggilid. No, itong gagawin ko dito, mabilisan linis lang. Importante ito, malinisan ko yung pad na to. Tsaka tong belt, no. Yan lang naman, linis-linis lang naman ang kailangan yan. Kasi pag napabayaan nyo minsan dun na lumalala yung problema. Okay, at least na linis lang, preventive maintenance lang. Pag napabayaan, may pesang papalitan, may pesang masisira. Okay, lang no? Tubig at sabon lang pinanlinis ko dito sa panggilid. Pero kung meron kayong CVT cleaner or degreaser, nasa sa inyo naman yung mga paps, okay? Ako kasi susunod CVT cleaner na gagamitin ko. Kasi mas maganda kasi yung CVT cleaner kasi dinisan nga yun sa panggilid at madaling maglinis, madaling matuyo. No? Hindi kasi ako nakabili. Kaya ito na muna. Pagtsagaan ko muna itong importante. Malinis lang natin. Matanggal yung mga dumi-dumi. Importante dyan. Tsaka lilinisan ko pa naman ito bago. Pagkatapusan ng pagkalipas ng isang linggo, lilinisan ko uli yung mga paps. Kaya hindi ko pa masyadong yung mga paps ayan. Patutuyuin ko lang yan. Ayan. Okay? So, mas maganda kung CVT cleaner ang gagamitin nyo. Okay? Kung meron kayo. Mas maganda kasi yun. Kasi, mas madaling maglinis doon. Spray, buga-bugahan mo lang. Madaling yung mga dumi. So, yun lang mga paps. Pero kung wala kayo, pwede naman tubig at sabon. Patuyuin nyo lang na maigi. Okay? Ayun mga paps. Napatuyo ko na yung mga CVT parts. So, ikakabit na natin to. So bago niyo gabit dyan, yung mga axle, no, yung dito sa part na to, tsaka to, lalagyan nyo ng konting grasa, pahiran nyo. Konti lang, huwag masyadong marami. Okay, kasi kakalat lang din yan pag tumatakbo na yung motor nyo, ano? O imiikot na yung mga CVT parts. Okay? So yan. Okay, bago natin ibalik yung mga parts, maglalagay lang tayo ng mga konting grasa lang. Konting-konti lang mga paps sa part na to. Konti lang. Pahiran nyo lang kung may konting dulas sapat na yan. Hindi naman kailangan ng sobrang dami. Yan, pahiran nyo lang. Konting-konti lang na may konting dulas lang. Sapat na yan. Okay? Lagyan nyo na yan. Dito rin yung pulley nalagyan na natin. Yung back plate naman, konti lang din, lagyan nyo rin. Kasi minsan, pag matagal kayong nagkakalas na ito, na pag kinalawang, hirap kalasin. Konti lang naman mga paps, konti lang pa. Tapos itong part na to, yung bushing, lagyan nyo rin ng konti lang. Yan, ganyan lang. Importante dyan, mayroon siyang dulas. Konti lang. Yan, ganyan lang, yan.
Kunti lang. Kasi kalat nyo lang yan. Okay. At may tips din ako about sa fly ball mga paps, no. Ang yung pagkapit ng bola or fly ball, dapat hahanapin nyo yung hanapin nyo yung makapal na part, no. Kung makapal na part sa side ng fly ball, kung saan yung makapal na part ng fly ball, no, ilalagay nyo sa left side. Yan. Example ito, kasi ito medyo may sisipatin nyo mga paps sa gilid. Sipatin nyo, yan. Sipatin nyo sa gilid kung ano yung mas makapal. So, ito, sipatin nyo lang. Kasi, yan. Kung ano yung makapal na side ng fly ball or bola, ilalagay nyo sa left side. Left side ng pulley. Yan ang tamang pagkabit ng bola or fly ball. Kasi sa left side kasi, nagmumula yung force, no. Dapat doon yung para please hindi agad masira yung bola. Okay? Yun lang, tips lang naman to mga paps. Okay? At isa pang tips mga paps, itong tips lang mga paps, no. Itong slider face, itong hinahawak, yung kulay pula na to, yan. Ang parang tamang test niyan is kailangan pag kinabit nyo, hindi siya maluwag mga paps. Pag maluwag na, sobrang luwag na talaga, no, palitan nyo na. Okay? Kasi yan kukos din ng ingay yung slider face na to. Okay? Kasi pag okay pa yan, pag sinalpak nyo, hindi yan basa-basa na kakalas. Medyo may mahigpit. Kailangan mo ng force bago makalas. Okay? So, pag maluwag na, palitan na. Kasi magkukos siya ng ingay. At pwede rin masira yung panggilid nyo. Kapit na natin. Okay. Ito mga paps, ang tamang pagkabit ng tamang pagkabit ng belt. Okay? Una muna ikabit nyo muna yung pulley tsaka yung drive face. Tapos huli nyo na to. So yung unang gagawin nyo, isusot nyo tong belt. So yung mga paps, isusot nyo dito. Ganito yung tamang pagkabit ng belt. Okay? Tapos tsaka nyo isasalpak dito. Yan. Parang ganyan mga paps. Okay? Ay yung proper na tamang pagkabit ng belt. No? So yan mga paps. Kakapit na natin yung bell. Balik natin yung washer. Yan. At nut. Bago higpitan, i-check yung belt kung hindi naiipit dito sa part ng drive page saka pulley. Higpitan na natin mga paps. Mga 2 bira lang, sapat na yon. Huwag masyadong mahigpit para sa susunod na pagkalas tayo hindi tayo pahihirapan. So yan lang mga paps, kapit ko na, nalinis ko na yung pangkilid at nalinis ko na rin yung crankcase. So hindi ko na nga lang pinakita kaganina kasi haba lang yung video eh.